Hi, Fire Signs, Aries Leon Sagittarius. Welcome back sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for April 10, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So, maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po ngayong April 10, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 10, 2024. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius, ngayong April 10, 2024. May nakita ko dito na magkakaroon ng movement. You're moving forward. May na-receive kayong unexpected message, information. Tapos binigyan mo ng reaction. Binigyan mo ng action agad. Pwede yung reaction din ha. Binigyan mo ng reaction, nag-react kayo, tapos binigyan mo ng, pwede din binigyan mo ng action. Pwede yung balita to, message, information, you are moving forward. And may nakita ko ditong concern sa health. And may nakita ko dito nag-uusap na family. May nakita kong growth dito. It might be this is personal growth. May natutunan kayo. And may nakita ko dito na nag-decide kayo. Pero huwag kayo mag-decide ha kung hindi maganda yung emotion nyo ngayon. Or like for example, galit kayo. Or malungkot kayo. Huwag kayong gumawa kasi kung gagawa kayo, yung desisyon na yan, it might be mapapahamak po sa inyo. Nakikita ko din dito na galit kayo kasi nasaktan kayo sa isang tao. Nasaktan kayo tapos nagkaroon ng argument. Nagkaroon ng argument. And ang message po para sa inyo is, go with the flow, savor your life, enjoy mo lang yung journey mo. Spirit's Guide, energy po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 10, 2024.
Spirits guys, career and money po ni Aries Leo Sagittarius ngayong April 10, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Aries Leo Sagittarius ngayong April 10, 2024. Okay. So, Aries, Leo, and Sagittarius. Please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung tatlong reading natin. It might be may love reading din tayo ha. Love reading April 2024. May April 1 to 15, 2024. May monthly gabay tarot reading po tayo for April 2024. At saka may career and money tayo for April 2024. So check nyo po. Sa mga hindi pa nakapanood ngayon, sa mga nakalimutan yung mensahe, so check nyo po, scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo po yung video nyo. Okay. At open na rin yung schedule natin for booking para po sa gusto magpa-personal reading dito. Para po sa gusto magpa-personal reading, check nyo po yung video ngayon. Ang nasa baba dyan, may description box po dyan at nakapost na link. I-click nyo po yung link na dyan. I-click nyo po ang link tapos i-message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius. You felt empty. Anong nangyari? Aries, Leo, Sagittarius. You felt empty. Nagkaroon ng disappointment. Hindi kayo makapag-isip ng mabuti. Nagkaroon ng emotional overwhelm dito. Okay. May mensahe po na para sa mga buntis. Kung may naramdaman kayong hindi maganda sa inyong health ngayon, please pa-check up kayo ng maaga sa doktor. Kung pwede po. Kung may kasamahan kayo dyan na buntis, pansinin nyo kung hindi maganda yung energy niya, aura niya. Baka pwede pong sabihan nyo na magpa-check up sa doktor kung kailangan po. May nakita ako dito na exhausted ka, sobrang pagod. Exhausted due to the other emotional demands. Pwede din na exhausted ka kasi marami kayong ginagawa sa trabaho, ginagawa dyan sa bahay. Tapos, exhausted ka kasi may toxic treatment yung kasamahan mo. Kaya ang sabi po ng card dito na umiwas kayo sa taong toxic na naghahatid ng stress sa inyo. Okay? May sabi rin dito na nanghihinayang ka sa ininvest mo sa work o sa love life. May nakita ko insecurity and doubt at kalungkutan. Tapos hindi ko kayo masisisi kasi may toxic treatment, diba? May nangyari before. So, nahihirapan kayo sa pagtanggap or nahihirapan kayo sa magbigay ng trust sa ibang tao. Kasi may nangyari Siguro nag-iingat ka. Siguro sobrang na-trauma na ka na. Kaya nahihirapan ka sa pagtiwala magbigay ng tiwala sa kapwa mo. Tapos may iniisip kayo dito na a potential new love does not develop into something. Oo, kasi nakita mo yung hindi siya naging mabuti sa inyo, nagkaroon ng toxic treatment.
toxic traits. So, anong sabi dito na trust your intuition? May tao talaga na mabuti lang sa simula. Kung nakuha na niya ang gusto niya, then nag-iba yung patungo niya sa inyo, treatment niya sa inyo. Yan yung example sa isang tao na nagbabalat kayo. Hindi siya totoo sa inyo. It might be nasaktan talaga kayo kasi may nakita naman akong away dito. May natuklasan siguro po kayo. Okay? Sa ano pa? Worried kayo dito nagkaroon kayo ng anxiety. Worried kayo, nag-alala kayo. Okay, nag-alala kayo dito Hindi kayo makatulog, natatakot kayo, dumadalas ang pagkaroon ng masamang panaginip. Nakakalong kayo sa inyong emotions, sa isipan. So, stop overthinking, train your brain, and i-research nyo sa Google kung ano yung mindful skills para kontrolin nyo yung emotion nyo, isipan nyo. Focus kayo sa problem solving po. Huwag kayong mag-focus sa nangyari na. Kasi nangyari na yan Hindi na yan magbabago. So, focus kayo sa problem solving. Stop overthinking kasi may instances na darating yung mga opportunity na kailangan mo, hindi mo napansin kasi nakafocus kayo sa hindi nyo na makontrol. Nakafocus kayo sa, nakakulong kayo sa inyong isipan So, sayang kung makawala yung opportunity na iyon. Pero actually, nakikita ko naman dito na malapit mo ng, sige, i-express mo lang itong lungkot na ito, you felt empty Express mo lang ito, then accept. Embrace mo yung nangyari, surrender, let go, and move forward. Makakatulong po ang pagkaroon ng meditation. Kung mahilig kayo sa journal or diary, gawin nyo para yung mga yung mga nasa isip mo, maalis ito, galing sa inyong isipan, mapunta ito sa pahina ng journal nyo or diary. Actually, nakikita ko naman dito na pansamantala ito, ma-overcome nyo ito. I-process mo lang itong nararamdaman mo. Kung worried kayo, kung stress kayo, sa kaperahan man o sa trabaho. Ito kasi yung magdudulot na mawalan kayo ng tulog, pagkakawala ng tulog o focus. Kailangan yung makawala dyan. Okay? So, ano yung repeating number dito? Tingnan natin, ha? Okay. So, this is spiritual growth and expansion. Magkakaroon ng growth and expansion. Ano pa? I think yan lang Nakikita ko naman dito na you are nearing completion or malapit mo nang ma-overcome. Tapos papasok na kayo sa new beginning. It might be nagkaroon ng new beginning pero nahihirapan kayo kasi naka-attach, may unhealthy attachment pa kayo sa nakaraan. So, ang advice dito suko nyo po yung worries nyo kay God, hingi kayong divine assistance. Okay? So, kaya yan. Okay. Check ko muna. Baka may, may meron pa. Okay. Okay na. Nakita ko dito na some of you nagtuturo. You are earning money as a teacher.
This is also means some of you na gusto nyong bumalik sa school or mag-study ng isang new, para magkaroon ka ng new skill. Pwede din ito ay isang nagkaroon ng traditional career path or move up the ladder of success. Marahil may kausap kayo ngayon na kasamahan dyan na mag-take ng board exam, magkaroon ng masteral, yung magkaroon ng pag-level up, mag-take ng exam para magkaroon ng level up sa position sa trabaho. Yon. Nakikita ko dito na some of you, pwedeng nagturo na teacher kayo, nagturo. You are earning money as a teacher. And may nakita din ako dito na ang ilan sa inyo naging estudyante, nag-study, nag-study kayo. Actually, this is all about tradition, pagsunod, para magkaroon ng pag-angat, ladder of success. Okay? Bakit ganito? Okay. Aries, Leo, Sagittarius, don't worry kasi may success may success pero nakita ko dito nagkaroon ng delay. Kaya disappointed kayo. Pero sabi dito dalawang card na po nagsabi dito na setback, maghintay. Kasi temporary lang ito, darating din ito. Kasi delayed May success pero delayed. It might be may hinintay kayong pera, may hinintay kayong kontrata or text para sa trabaho mo. Pero ang sabi dito, delay. Anong tamang gawin sa pagkaroon ng delay? Paghintay, make yourself busy also. Intindihin kung bakit nagkaroon ng delay. I-divert nyo yung disappointment nyo into positive way. Okay? Make yourself busy also. Kasi itong delay na ito is all part of the process. Stick sa inyong plano. Continue mo yung pagsipag nyo dyan sa trabaho nyo. Actually, malapit na Malapit mo na matapos yung mga ginagawa mo. Huwag kayong susuko kasi delayed lang po Darating talaga yan. Okay? Okay. Ito yung sabi dito na message na go with the flow. Basta standby lang kayo. Tuloy-tuloy lang kayo sa inyong path. Kahit anong mga pagsubok, tuloy-tuloy, wag lang kayong mag-give up. So this is the clarification na after this na ma-overcome nyo, magkakaroon talaga ng growth. And actually, may darating talaga Diba? Sabi ko sa inyo na magbigay kayo ng reaction or reaction. May darating talaga. It might be nagkaroon lang ng delay kasi may dahilan yan. It might be pwedeng may dapat i-realize kayo, may pag-isipan kayo kasi may para yung hindi nyo napansin yung dumating na opportunity. Ganon. Kailangan yung pansinin yun para dumating yung delay. Pwede example yan. Okay. So be patient. Kailangan talaga yan. Required po yan. And don't attract negativity. Huwag kayong magsabi ng masama sa inyong sarili, sa kapwa nyo, sa mga nangyari. Huwag nyo, kung nagkaroon ng delay, huwag kayong mag-create ng blockages kasi kung mag-create kayo niyan, mas lalong magkaroon ng delay kasi hindi kayo okay Okay? Okay. Grabe kasakit. Sakit yung likod ko Baka kailangan ko nang ilipat yung mic. Okay. So sa love life, self-love, partnership, and romance, nagkaroon dito ng pag-alaga sa inyong sarili. It might be kausap nyo yung mother figure ngayon. It
It might be this is your mother. Basta may nakita kong mother figure na inalagaan kayo. It might be you. Inailagaan mo yung sarili mo. You have a wonderful romance, loving, maalaga at compassionate kayo sa isa't isa. Nagkaroon ng pagbalanse sa inyong emotion dito. Actually, nakikita ko talaga dito nagkaroon ng time sa family. Kasi may nakita kong family dito na nag-uusap. This is all about motherhood, children, and family. And may nakita ko dito na makakatanggap ka ng message through your intuition, pwede din sa panaginip. At ilan sa inyo nag-enjoy na magkaroon ng staycation sa bahay. Nag-decorate ka, naglilinis. Ine-enjoy mo yung moment kayo. Actually, deep inside, nasaktan kayo sa mga nangyari. Pero nakikita ko dito na lumalaban kayo. That is very good. It might be kasi 'di ba sabi ko niya sa inyo na may spiritual growth and development expansion. Meaning to say, nagkaroon ng awakening. Nag-decide kayo na hindi na dapat ako makulong sa aking emotions, sa aking isipan. Move forward na ako. I-enjoy ko yung life na sinasabi dito. 'Di ba? Sabi ko sa inyo dito, enjoy your life. May sabi rin dito sa second card nyo. Ito ay pagtatapos ng isang mapait na sinapit. So, endings with new bikinis. Pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Pwede din kaka-break nyo lang. Ang pagtatapos ng isang relasyon o pattern, pwede din pagtatapos sa inyong problema sa relasyon. Actually, itong pagtatapos na ito, papasok na kayo sa new beginning. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, may maaring pumasok na kayo sa new beginning pero may unhealthy attachment pa kayo sa nakaraan. Ito, nagkaroon ng movement, tanggap mo na. So, this is ending with new beginning. So, itong pagsuko na ito, itong surrender na ito, lumili ka kasi ito ng pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. Pwede din na nagkaroon ng end of cycle sa inyong relasyon kasi papasok na kayo sa buhay mag-asawa. Ganon. Hindi na kayo magjowa. Buhay mag-asawa na. Pwede din ganyan ha. Actually, sa mga single dito, nakikita ko na pinaprocess mo talaga itong mga pangyayari, yung unhealthy attachment mo sa past. Kasi gusto mo nang pumasok sa buhay ng pag-ibig sa mga single dyan. So, ayan ha, accept and learn the past situation. Heal yourself. Huwag niyo pahirapan yung sarili niyo. Nahirapan kayo sa pagtanggap So, at least at the end of the day, may awakening dito. So, sa mga single dyan, love message po. Look, let them go. This is the clarification of your cards here. And here also, let them go. Baka ma-let go mo ito kung pagkausap mo yung family mo. So, try mo. Kasi nakikita ko dito you're taking time to your family. Actually, 3 card na ang nagsabi dito. Enjoy mo yung moment na pag-spend time mo sa inyong sarili, sa inyong family, kasamahan mo dyan. Para matulungan ka rin na i-let go mo. Mag-decide ka nag-decide ka dito na i-let go ko na to kasi tapos na.
Kaya pala may concern sa inyong health kasi na-stress kayo. Okay. So, sa mga buhay mag-asawa sa mga may relasyon, you begin to feel your heartbeat faster when you are close. Wow, love is blooming. So, okay. Improve your communication. Aries, Leo, and Sagittarius. So, it is important to speak your truth with emotion. Okay. Magkakaroon ng honest conversation dito. So, improve your communication, ha? Tapos, ingatan nyo po, baka may masabi kayong hindi maganda na nagkataon na naging sensitive yung kausap mo. Okay? So, wag muna mag-react kasi nakita ko dito may nag-react eh. So, wag kayong mag-react. May nakita ko ditong bagong kasal. Yes, may nakita akong bagong kasal. Kaka-celebrate lang. Pwede din, ano to eh. Wedding anniversary. Malapit na, ganun. Okay. So, you're spending time for your family. It might be nagsumbong ka sa isang mother figure. Humihingi ka ng advice sa kanya. Naku. Tuwang-tuwa to si, Aries, Leo, Sagittarius dito sa mga single dyan. Okay? So, ilang beses na kasi, 3 card na po nagsabi dito na may darating po sa inyo. A new romantic cycle begins. Ang ganda, no? So, parating na po. Okay. So, remind ko lang na huwag kayong maggawa ng desisyon pag galit kayo kasi mapapahamak po kayo niyan. Tapos, baka nagalit kayo, baka nagkaroon ng... Okay, baka nagalit kayo kasi yung sa nakaraan, baka kausap mo siya ngayon or nag-message sa inyo. Tapos nag-react ka kaagad. Ganon. Huwag kayong mag-decide pag galit kayo. Okay? Tapos, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Iwasan nyo po magkaroon ng self-pity. Kasi yung delay, okay? Iwasan nyo magkaroon ng self-pity, yung magsabi kayo ng masama regarding sa inyong sarili kasi mag-create yan ng blockages eh. Mas lalong magkaroon ng delay. And I'm sure naman na hindi kayo ipaprocess nyo ito kasi alam nyo na. Alam nyo na ngayon. Okay? Tinake mo itong messages na ito. Kung nahirapan kayo sa pag-let go, kung nahirapan kayo sa mga nangyari, i-feel mo yung sadness, yung grief. Kasi I am sure pagkatapos niyan, magkakaroon ng awakening. Kasi may spiritual message dito na magkakaroon ng growth and expansion regarding sa inyong sarili. Spiritual growth, development. Okay? Message from Archangel Chamuel, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Ang ganda. Diba sabi ko sa inyo dito, which is 3 card na po nagsabi na may darating po sa inyo. Huwag niyo nang isipin yung past nyo. May bago po, oh. Chances. So, ibibigay po ng tadhana sa inyo. So, this is the confirmation message from Archangel Chamuel na magbibigay ito ng tulong para magkaroon kayo ng pwede din na magkaroon kayo ng healthy relationship sa inyong partner and sa mga single dito na darating ang inyong bagong
pag-ibig. Wow. So that is your reading. Aries, Leo, and Sagittarius for today, April 10, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.